Anong latest mga kababayan? Ito, PMAer na si Captain Clemente Dado Enrique napasugod na rin sa EDSA mga kababayan. Ito, pakinggan natin ang kanyang buwelta sa Marcos administration ngayon. Hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit ka nandito? Ba't ka nandito? Nabudol! O, nabudol. Minus 1, 31 million minus 1. 30 million, Tama nga, 999,999. Minus 1, 39 million, 999,990. Ba't kayo nandito? Marcos Alex dyan! Biglang, wag naman. Yan mo na. Wag naman. Galit yun. Baka altipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami mga ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin siya lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. Tama. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress. For our grievances. We are seeking answers. Para masira yung speaker. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Sandama ka ng pangako din, may babae. Nagawa ba? Hindi. So, Walang tabahay. nandito tayo para Walang benteng bigas. gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nadidinig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Yun. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung binintang ginto. Saan ang puti pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na blood control program? Nagbumabaha pa rin. Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa blood control project na yan. Hinayupak na yan. Tapos dun, ano nangyari dun sa PhilHealth? 89 billion. Ano nangyari? Kabayan yun. Sinabi namin, no? Ano Wala na. nangyari dun sa Mustado. mga pera? Doon, marami ka pa. Ang dami, mustado. Yung Yun. 250 billion na sana. Kumikita Wala pa. na. Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May Tama. mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaki ang problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tama. Tayo ang hihingi sa tulong sa sarili natin. Kung hindi Tama, sasagutin Mustado. ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon, tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society. Just.
society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung mag-group tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Isitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal bang bawal bang magalit? Contempt. Oh, iyo, contempt. Yes or no? Tayo na nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Correct. Hanip ka. Kriminal. Baka mawalan ako ng boses ha. Ikaw. May bukas pa sa Ikaw. Ay, parang si Gustado mga babayan, no? Anong ginagawa mo dyan? Kakaiba. May bukas Astig pa rin. mga babayan. No? Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what they're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances nila, binabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Mali! Patangin na nasagot nyo. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Correct. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Tama. Walang konstitusyon, wala yung taong bayan. Tayo Tama nag-ratify, ka ba yun, no? isa ka nag-ratify, ikaw matanda ka na rin. Oo, nag-ratify rin to. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. To ordain, binasbasa natin, and promulgate this constitution. Kaya problema ngayon, anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Binorkipik! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Huwag natin siwag ninyo kami. Puso. Oh, Pag kami ang nagalit. you are weaponizing the Constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, na Labisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap mag-intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinana namin sa akademiyan. No? Puso paising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Huwag nyo kami pilitin magalit. Kaya pag kami nagalit, huwag na nating paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court, kami mismo ang liliti sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi pinalagay. Pinaun nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. We are the sovereign Filipino. Mainit na naman ang ulo ko, tangin nyo. Love you, love you. An establish of our government. Hindi ko naintindihan eh. Yes, Unsa ko na? we are the sovereign Filipino. Yes, we are the sovereign Filipino government, the sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi Tama ka ba tayo yun? dapat takutin. Tama. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. Sovereignty resides. And sovereignty resides With the people. with the people. So, bakit nyo kami inaaway?
Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupukpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Marami ko kakilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinukpok kayo, magalit kayo. Pinukpok kayo eh. Pag tinilas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo, just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Captain Dado napasugod sa EDSA mga kababayan, no? Hindi napigilan. Di ba? Di ba? Alam natin na itong si Busdalo trending to online mga kababayan dahil sa kanyang sigaw sa Marcos administration na pati na sila mga kababayan na dating naglilingkod sa ating pamalaan o sa ating batas ay naku po mga kababayan, nagrereklamo na dahil sa mga pangyayaring di na maganda ngayon sa ating pamahalaan mga kababayan, di ba? Mismo sila na mga kababayan, di ba? Retired, di ba? Nakapansin na din sa mga naku po, di magandang pinaggagawa ng administrasyon ngayon mga kababayan. At lalong-lalo na sa ginawang panggigipit nila kay BP Inday Sara at sa mga Duterte kabayan. Diba po? So kaya ngayon mga kababayan, si Pangulong BBM ay tila ba'y, di ba? Mukhang umayaw or tila ba'y trending online na bumahag daw ang buntot mga kababayan. Naduwag daw. Di ba? Pinapanawagan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi dapat i-impeach ang ating mahal na Vice Presidente kabayan. Di ba? Dahil anya, di daw importante mga kabayan yung pag-impeach kay BP Inday. Di ba? Pero di natin alam kababayan ha, baka trap na naman yan sa ating BP Inday, no? Di ba? Ikaw kabayan, anong masasabi mo? Sa tila ba'y dumarami na mga kababayan no, ang pumunta ng EDSA, di ba? Na mga kababayan natin na gusto nata ng pagbabago. Magkomento lang po kayo sa baba kabayan. At ikaw ba kabayan, gusto mo na rin ba ang pumunta sa EDSA?